sa isang server sa internet, sa isang computer sa internet. For our purpose, since demonstration lang to, ito yung HTTP, yung sinasabi ni Chairman George Garcia, yan yung sinasabi niyang public connection. Pero kapag totoong hack yan, gagawin mong S yan kasi hindi yan dadaan sa internet kapag walang S. At saka yung lalabas dito is IP address or parang abc.com, parang mga ganon. Pero gagawin natin, ito muna yung address kasi dito lang siya sa computer tumatakbo. So ang gagawin niya is pupunta siya dito sa server na ito at magsesend siya ng data, yung vote data, at maghihintay siya, await. At pagkahintay niya ng resulta, yun yung ipiprint niya na result dito sa makina natin. Okay. So halimbawa, itong server natin, ito yung server. Halimbawa, magkahiwalay itong computer na server. Itong server na to, ito yung tumatakbong server. Hiwalay na computer ito. Itong server na ito, nakikita nyo dito sa baba, server is running on HTTP localhost. Ibig sabihin, tumatakbo na yung server. Pero sa totoong buhay, HTTPS something yan. Kasi sa internet siya dumadaan sa ibang lugar. Pero ito yung code ng server. Ang ginagawa ng server is, kapag yung makina dito, nag-transmit siya nag-connect siya dito sa server address natin sa internet, ang gagawin niya, tatanggapin niya kasi yan yung path. /process, yan yung path. Yan din yung path dito. Pupunta siya kumbaga sa website, yan yung address ng website. Pagkatanggap niya, babasahin niya yung katawan, yung data, yun yung pinadalang data dito sa corrupted code. At ang gagawin niya sa data, babasahin niya lang yung data, ipaprocess niya. At dito, pwede mo siyang dayain o hindi dayain. Pagdating dito sa server, pwede akong maglagay ng logic dito na sasabihin ko lang, okay, kapag yung pinadala sa aking data ay galing sa machine number 123, kunwari yan yung number ng makina na nagpapadala, ito yun. Kasi ipapadala rin niya rin kasi sa vote data, pag binubuo niya yan, lalagyan niya ng machine number. Kapag ayaw kong galawin yung or ayaw kong dayain yung makina, hindi ko siya papakialaman. Papasa lang yung data dito pero ibabalik ko kaagad, hindi ko ipaprocess. Pero kapag gusto kong dayain yung makina at na-identify ko yung makina na yun, halimbawa, ayaw kong dayain yung makina 134 na nasa Maynila, pero gusto kong dayain yung makina 123 na nandito sa bayan namin ng Reyna Mercedes, ilalagay ko lang tong linya na ito. If the machine number is 123, yung candidate X votes na nakuha mo as data, i-manipulate mo siya. Kunin mo yung total votes, pero ang gawin mo is, instead na gayahin mo yung totoong X votes, ang gawin mo times 0.7, pero i-round up mo, math ceiling. Tapos yung natirang total votes, ibigay mo kay candidate Y. So babaguhin niya. And then ibabalik niya yung data dito. Ibabalik niya yung data, response, ang ibig sabihin yan. Pagka-response, tatanggapin niya dito sa result. Wait, hinihintay niya, yan na yung response. Babasahin niya yung response at yun yung i-display niya. Ayun, tignan natin na kung tama. I-save natin to. Halimbawa, tumatakbo yung server. So halimbawa, ito yung voting machine natin, election day na. Election day, connected sa internet, di ba? Ang tingin natin is, normal lang siya, walang mali. Normal lang. Okay, fine, walang mali. Ito yung running votes na, halimbawa, yung unang voter bumoto kay candidate X. Ipapakita ko lang yung yung running vote. Pero sa totoong buhay, hindi nakikita yung running vote. Pero just for simplicity, para habang dinedemo ko, nakikita nyo yung running vote, hindi nyo makalimutan. Yung pangalawang botante, bumoto kay candidate Y. Yung pangatlong botante, bumoto kay candidate X. Yung sumunod kay candidate Y. Sumunod kay X, kay Y, kay X, kay Y, kay X, kay Y. So kapag i-assume mo, di ba, running vote yun. Walang may alam ng boto. No. Tapos, ipiprint na natin yung election return. At the end of the day, magkakasurpresahan tayo. Pero since connected siya sa internet, tignan natin, maalala ninyo ha, kunwari nag-exit poll kayo, 5 kay X, 5 kay Y, yun ang inaasahan mong mag-print sa election return. Okay, print natin yung election return. What? Yung candidate X naging 7, yung candidate Y naging 3. Hindi mo alam ang nangyari. Kasi, ang ginawa niya ay, dito sa code natin, nagtanim ka kasi ng dito sa source code, nagtanim ka dito. Ito ang ginawa niya. Pinadala niya dun sa hacker server yung data. Tapos, ang ginawa ng hacker server, di ba? Ang ginawa niya, okay, gawin nating 0.7 kay candidate X at yung natitira kay candidate Y. Kaya, total of 10, naging 7 kay X, naging
3 lang kay Y. Ngayon, ano yung suggestion ni Attorney Harold Respicio? Ang suggestion ni Attorney Harold Respicio is, since hindi mo maiiwasan na gawing corrupt itong source code na to, kasi nga, mahirap naman talagang bantayan 24/7 ang tao sa gobyerno, hindi Pilipinas hindi COMELEC. Makakasuhan ulit ako ng COMELEC. So, mahirap bantayan, di ba? Attorney Harold, habang nakakonect yung mga machines online, pwedeng ma-access yung source code at ma-corrupt siya.